Diyos ko, Nena. Kanina pa kita hinahanap. Saan ka pa nanggaling, bunso? Bakit puro putik ang damit mo? Kuya, kalma lang po. Hindi ko rin po alam eh. Pagkagising ko, nandun na ako sa kakahuyan. Diyos ko. Mukhang tama nga ang sinabi ni Aling Puring. Kailangan na kitang dalhin sa albularyo yung sinasabi niya. Palala na ng palala ang nangyayari sa'yo, Nena. Pero kuya, ang layo po ng baryong yun. Paano trabaho mo? Magpapaalam ako kay Kapitan. Mas importante sa akin na gumaling ka, Nena. Ilang doktor nang napuntahan natin. Ilang gamot ang ibinigay sa'yo. Baka tama nga si Aling Puring. Nangyari na daw to sa kapatid niya noon eh. Kuya, naniniwala ka ba talaga na may engkanto mo nagkagusto sa akin? Naniniwala ka ba na hindi lahat ng sakit ay ordinaryo at kayang pagalingin ng siyensya? Paano kung isang araw magkaroon ng kapatid mo ng kakaibang kondisyong hindi gumagaling sa anumang gamot na ibinigay ng doktor? Maniniwala ka ba kung may magsasabi sa iyong natipuhan siya ng engkanto? Paki-comment po ang inyong sagot sa ibaba. Excited kami na mabasa ito. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Jupiter, at sa mga avid listeners ng Kwentong Takip Silim. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jonas, kasalukuyang naninirahan sa Samar. Pinili kong itago ang tunay kong pangalan at ang mga taong sangkot sa kwentong ito upang protektahan ang aming seguridad. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko po sanang ipagbigay alam sa inyo na tanging sa Kwentong Takip Silim ko lang ipinadala ang kwentong ito at mahigpit kong ipinagbawal ang pag-upload nito sa ibang channel. Kung marinig niyo man ito sa iba, paki-report na lang po. Maraming salamat. Ang pangyayaring ito ay naganap taong 2014 nang yumanig ang isang malakas na lindol sa aming lugar. Isang lindol na naging dahilan kung bakit kami napadpad sa isang baryong walang sino mang naglalakas loob lumabas tuwing gabi. Kuya, sigurado ka bang tamang dang pinapasukan natin? Oo, tama. Ang sabi naman ni Aling Puring, pag may nadaanan daw tayong malawak na bukuhan, dire-diretso lang daw. Liblib lang daw talaga ang daan papunta doon dahil malapit sa bundok ang bahay ni Apo Guryong. Nakakatakot naman dito, kuya. Tingnan mo, magkabilaan pang pang-pang. Paano kung mag-landslide dito? Delikado para sa mga dumadaan. Oo nga, Nena. Pero bihira lang din naman ang dumadaan eh. Wala pa akong nakikitang motoristang kasabayan natin. Kaya nga nakakatakot eh. Paano kung may mga kulto pala dito? O di kaya mga rebelde? Teka, lumilindol! Natigil na naming usapan ng kapatid kong si Nena nang bigla kong ipreno ang motor dahil naramdaman ko ang pagyanig ng lupa at narinig ko rin ang pagguho ng pangpang sa gilid. Natumba pa ang motor ko noon at yakap-yakap ako ni Nena sa likuran na nanginginig pa sa takot. Dahan-dahan akong gumalaw para mahigpit ko sang mahawakan at maramdaman niyang ligtas siya. Huwag kang matakot, Nena. Nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Kuya, ang lakas ng lindol. Nahihilo ako. Kumalma ka, Nena. Hihinto din ito. Diyos ko, hindi na sana tayo nagpunta dito, kuya. Nena, huwag kang iiyak. Tibayan mong loob mo. Nandito lang si Kuya. Ilang minuto din bago tumigil ang lindon noon, Sir Jupiter. Hawak ko sa kamay si Nena noon at sabay kaming tumayo. Dahan-dahan kong itinayo ang motor ko sa pagkakatumba at saka huminga ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Aminin kong natakot talaga ako noon kaya sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi kasi biro ang lakas ng lindol na yun, nasa 7.6 magnitude sa pagkakatanda ko. Ayos ka lang, Nena? Oo, kuya. Ayos lang ako. Nahilo lang ako kanina, pero okay na ako. Mabuti naman kung ganun. Tara na. Bago pa maglindol ulit. At maabutan pa tayo ng pagguho ng lupa. Sige, kuya. Tara. Mabilis kong pinatakbo ang motorsiklo ko noon, Sir Jupiter. Dumaan kami sa lubak-lubak at masukal na daan.
Wala akong nakikitang bahay kaya hindi ko maiwasang mag-alinlangan kung tama ba talaga ang dinadaanan namin, lalo na't 4:00 na ng hapon noon. Nangangalay na din ang mga kamay ko sa pagmamaneho hanggang sa may makita kaming mga lupa na nakaharang sa daan at may narinig kaming sigaw ng babae kaya napatigil ako. Tulong! Tulong! Ah! Ang sakit! Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya, may babae yatang natagalan ng lupa dun, oh. Sandali, titingnan ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Ayun siya, kuya. Tulungin natin. Oo nga. Sandali lang, miss! Nandiyan na! Mabilis kaming tumakbo papalapit sa lupang nakatambak sa daan kung saan nandoon ang babaeng nakahiga at hindi makagalaw. Napakunot noon naman ako nang makita ang malalaking batong nasa ibabaw ng paa niya. Dahan-dahan ko itong inalis at medyo nahirapan ako ng kaunti dahil sa bigat. Pagkalis ng bato, nakita ko siyang napangiwi sa sakit at agad ko naman siyang nilapitan. Miss, ayos ka lang ba? Oo, ang sakit lang ng paa ko. Salamat sa tulong mo. Teka, may sugat ang binti mo ah. Nena, kumuha ka ng panyo sa bag. Bilisan mo. Oo, kuya. Hindi ko may galaw ang kaliwang paa ko. Huwag ka munang gagalaw. Tatalian kong binti mo para tumigil ang pagdurugo ng sugat mo. Sige, salamat. Nang iabot sa akin ni Nena ang panyo, dahan-dahan kong tinalian ang sugat ng babae sa kanyang kaliwang binti. Rinig ko noon ang paghinga niya ng malalim na halatang nasaktan sa pagtali ko sa sugat niya. Hindi ko naman maiwasang mapatitig sa mukha niyang napakaamo. Sobrang ganda niya na parabang pwedeng maging artista sa TV, pero siyempre, agad ko namang iniwas ang tingin ko nang tumingin siya sa akin. Masakit pa ba, miss? Oo, pero kaya ko pa naman. Salamat sa inyo, ha? Kung hindi kayo dumating, hindi ako nakaalis dito. Magagabi pa naman. Walang anuman. Siya nga pala. Ako si Jonas. At ang kapatid ko si Nena. Ako nga pala si Myla. Myla. Ihahatid ka na namin pa uwi. Saan bang bahay nyo? Taga Barrio Sikhuban ako. Kayo? Taga Sitio Luciano kami. Pero papunta kami ngayon sa Barrio Sagada. Biglang lumindol kaya napahinto kami. At narinig ka namin dito. Kaya dali-dali kaming lumapit para tulungan ka. Buti na lang pala napadaan kayo dito. Pero ang layo pa ng Barrio Sagada. Aabutin kayo ng pagkagat ng dilim kung bibiyahe pa kayo. Ganun ba? Oo, at delikado kapag naabutan pa kayo ng gabi sa daan. Mabuti pa doon muna kayo magpalipas ng gabi sa bahay namin. Total, may bakanting kwarto pa naman kami. Naku, wag na. Nakakahiya naman, Myla. Jonas, sige na. Pumayag na kayo. Di ba ihatid niyo naman ako? Gusto ko lang makapagpasalamat sa inyo. Tsaka ayoko mapahama kayo sa daan. Delikado para sa inyo. Kuya, tama si Ate Myla. Nakakatakot pong gabihin dito, lalo na po liblib ang daan at malayo pang biyahe. Baka kung ano pang mangyari sa atin. O siya, sige. Salamat, Myla, ha? Walang anuman, Jonas. Pasasalamat ko na rin yan sa inyo. O siya, sige na. Tara na. Baka lumindol pa ulit eh. Sige, ituturo ko na lang sa inyo ang daan papunta sa baryo namin. Sige. Teka, dahan-dahan lang. Nena, pakialalayan si Myla. Sige, kuya. Sa gitna na lang po siya para di po siya mahirapan. Nako, Nena. Sa dulo na lang ako para hindi ako mahirapang umupo. Hindi ko kasi maangat ng maayos ang kaliwang binti ko eh. Sige, ate. Dahan-dahan kong pinaandar ang motor. Ramdam ko ang bigat ng dalawa sa likod ko kaya mas naging maingat ako sa bawat lubak ng daan. Hindi pwedeng mabilis dahil baka lalo pang maalog at magdurugo ang sugat ni Mila. Tahimik lang kaming tatlo habang binabagtas ang makitid na kalsada. Tanging ugong ng makina at tulog ng gulong sa graba ang maririnig. Hanggang sa may nakita kaming makipot na daan papasok sa kaliwang banda.
Papasok doon, Jonas. Dahan-dahan lang. Sige. Teka, lumilindol na naman. May aftershock yata. Minalas nga naman. Buti nga, mahina lang. Hindi na katulad kanina. Aftershock siguro to. Ayan, huminto na siya. Sige na kuya, tara na. Kumapit kayo ng mabuti, ha? Pagkaraan ng ilang segundong pagyanig, muli kong pinaandar ang motorsiklo noon. Mabuti na lang at hindi na kasing lakas ng naunang lindol, kaya kahit papaano, nabawasan ang kaba sa dibdib ko. Pero hindi ko pa rin maiwasang isipin na parang pinaglalaruan kami ng pagkakataon. Sakto kasing sa biyahe pa namin sumabay ang mga pagyanig na yon. Ilang sandali pa nakarating na kami sa Baryo Sikhuban. Pinasok ko pa ang motor ko noon sa bukana at nakita kong nagtinginan ang mga tao doon. Nabibilang lang naman sila at nabibilang lang din ang mga bahay doon pero nakakahiya pa rin. Kaya diretso lang ang tingin ko sa direksyon ay tinuturo noon ni Mila at huminto kami sa tapat ng isang bahay na hindi naman kalakihan. Hali kayo. Tuloy kayo sa bahay namin. Nay! Nandito na po ako! Oh, Myla, ano nangyari dyan sa binti mo? Bakit nakabenda yan? Nadaganan po ako ng mga bato kanina nang lumindol po, Nay. Ay, Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Kaya palang lakas ng kabog ng dibdib ko kanina. Kinukutuban na ako na may nangyaring masama sa'yo. Nay, wag na po kayong mag-alala. Malayo po ito sa bituka. Abay, natural na mag-aalala ako at bata ka dahil anak kita. Pero teka, sino yung mga kasama mo? Sila po ang tumulong sa akin kanina, Nay. Inalis po nila ako sa pagkakaipit ko kanina sa malalaking bato. Si Jonas po at ang kapatid niya si Nena. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Kayo pala ang tumulong sa anak ko. Magandang hapon din sa inyo. Ako nga pala si Linda. O tawagin niyo na lang akong Aling Linda. Dari ako ni Myla. Hindi naman po may kakaila, Aling Linda. Magkamukha po kayo. Talaga? Dako, iho. Ikaw pala nga nagsabi niya sa akin. O siya, tuloy kayo. Pasok na kayo sa loob. Halina kayo. Huwag kayong mahiya. Mabait ang nanay ko kaya wala kayong dapat ipag-alala. Di ba, Nay? Aba, syempre naman. Babait ako sa mga mababait sa amin ng anak ko. Maliban na lang sa mga may masasamang budhi. Sumunod kami papasok sa loob, Sir Jupiter. At hindi naman ako nahirapang pakisamahan ang nanay ni Mila dahil bukod sa ang gaan ng aura niya ay mabait talaga siya, sobra. Pinaupo niya pa kami noon sa upuang gawa sa tabla at binigyan ng tubig na maiinom. Nilibot ko ng tingin ang buong paligid habang nakaupo ako. Malinis tingnan ang loob ng kubo. Halatang babae ang mga nakatira doon. Literal na pinaglumaan na ng panahon ang mga gamit doon. Ang malaking aparador na may salamin sa harap at ang lumang baol sa paanan nito. Sa isang sulok may banga at katabing palayok. Nakasabit naman sa pader ang pamaypay at isang lampara. Taga saan ba kayo, iho? Sigurado ako hindi kayo taga rito. Taga Sitio Luciano po kami, Aling Linda. Aba, ang layo naman ng pinanggalingan nyo. Saan ba kayo pupunta? Papunta po kami sa Baryo Sagada. Baryo Sagada. Malayo yun mula rito, iho. Oo nga po pero kailangan po namin pumunta doon para mapagaling ang kapatid ko. Mapagaling? Ay, ano bang sakit mo, iha? May somnambulism po ako. Isang kondisyon kung saan naglalakad ako habang natutulog lang hindi ko namamalayan. Nagigising na lang po ako minsan na nasa ibang lugar at ngayon po, lumalala po siya. Gabi-gabi na po nangyayari sa akin at hindi na po tumatalab ang mga gamot na nireseta sa akin ng doktor. Ganon ba? Ay, Diyos ko. Hindi pala madali ang kondisyon mo ngayon, iha. Kaya nga po lalapit na kami sa albularyo. Ang sabi po kasi ng kapitbahay namin, nagkaganyan rin po ang kapatid niya noon at ang sabi, natipuhan daw ng engkanto kaya tuwing gabi, nagigising na lang siya sa kakahuyan. Posible nga ang sinasabi mo, iho. Kahit maraming mga taong hindi naniniwala sa mga paniniwala ng matatanda noon.
Ako na magsasabing hindi lahat ng naninirahan sa mundo ay tao. Maraming masasamang elemento ang naglilipana, kung saan hindi lang engkanto, kundi mga nilalang na kayang pumatay ng tao. Po? Ano pong nilalang ang sinasabi niyo, Aling Linda? Mga aswang, iho. Marami yan dito sa liblib ng mga baryo. Ang iba'y namumuhay bilang mga tao. Tuwing gabi, naghahanap sila ng pagkain. Kaya walang naglalakas loob na lumabas pagsapit ng dilim. Nakakatakot naman pala dito. Kuya, umuwi na kaya tayo? Tulad ng sinabi ko kanina, delikado nung lumabas sa mga oras na to, Nena. Dahil tulad ng sinabi ni Nanay, may mga aswang na gumagala hindi lang dito sa baryo, kundi pati na rin sa dinadaanan nyo kanina. Basta liblib na lugar, teritoryo nila. Totoo ba talagang mga aswang? Malalaman niyo mamaya. Sa ngayon, ihahatid ko muna kayo sa magiging kwarto niyo. Sige po. Salamat po, Aling Linda. Kuya, sa tingin mo ba ligtas tayo dito? Paano kung totoo nga ang sinasabi ni Aling Linda? Iha, wala kang dapat ipag-alala kung nasa loob ka ng bahay ko. Hindi sila makakapasok dito basta't sarado lang ang lahat ng bintana at pinto. Isa pa, wag na wag kayong lalabas para hindi malagay ang buhay niyo sa panganib. Baliwanag ba? Opo, Aling Linda. Kalma lang, Iha. O siya, halina kayo. Sumunod kayo sa akin. Tahimik lang akong sumunod noon kay Aling Linda papasok sa kwarto habang iniisip ang sinabi niya. Buong buhay ko kasi hindi pa ako nakakita ng aswang, pero nakikita ko lang sila sa mga palabas sa TV noon. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi, pero isa lang ang sinisigurado ko noon. Ang kaligtasan namin, lalo ng kapatid ko, kaya pinili kong magpalipas ng gabi sa bahay nila Mila. Wala din namang mawawala kung maniniwala ako o hindi. Oh, ayos lang ba kayo dito? Maluwag naman ang papag kaya kasya na kayo. Pero kung laki mayaman kayo ay makasumakit ang likod nyo dahil wala kaming kutsyon dito. Banig lang ang meron kami. Ako, Aling Linda, hindi po kami mayaman. Sakto lang po ang kinikita ko para makaraos kami magkapatid sa araw-araw. Pero unang tingin ko talaga sa inyo kanina mayaman. Lalo na tong kapatid mong si Lena. Napakagandang dalaga. Marunong po pala kayo mambola, Aling Linda. Hindi ako nang bobola, Iha. Matanda na ako para dyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Salamat po, Aling Linda. Salamat po sa lahat, Aling Linda. Sinusuklian ko lang ng mabuti yung ginawa niyong pagtulong sa anak ko. Kahit na po, Aling Linda, maraming salamat pa rin po. Ay siya, magpahinga muna kayo dito. Maghahanda lang kami ng hapunan. Kakatok na lang ako mamaya kapag kakain na. Baka po pwede akong tumulong. Nakakahiya naman po sa inyo. Ano ka ba, Iha? Huwag kang mahiya. Bisita namin kayo kaya dapat lang naasikasuhin ko kayo. Pero, Wala nang pero, Iha. Sige na, maiwan ko na kayo dito, ha? Pagkalabas ni Aling Linda, ibinaba ko ang aking bag sa papag na may nakalatag na banig at kumot na may disenyong bulaklak. Kung nakakita kayo ng lumang kumot noong panahon ng lolo at lola natin, ganoon ang itsura. Pagkaupo ko sa papag, tumingin naman si Nena sa akin. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala at takot. Kuya, natatakot ako dito. Alam mo naman ang kondisyon ko, di ba? Paano kung maglakad na naman akong tulog mamaya tapos hindi ko na malayang nasa labas na ako? Di ba ang sabi ni Aling Linda walang lumalabas sa baryong to tuwing gabi dahil kakainin ng aswang? Nena, wala naman tayong pagpipilian kundi manatili dito. Mas ligtas tayo dito kaysa bumiyahe pa sa mga oras na to. Huwag kang matakot. Babantayan kita mamaya. Hindi ako matutulog, pangako yan. Pero kuya, alam kong pagod ka sa pagmamaneho kanina. Mahabang biyahe natin kaya kailangan mo ng sapat na pahinga. Nena, wag mo akong alalahanin. Gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Kuya mo ko at bunsong kapatid kita.
Tayo na lang dalawang magkasama sa buhay. Kaya hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Bakit ba kasi tayo iniwan ni nanay? Hindi ka sana nahihirapan ng ganito nang dahil sa akin. Bunso, hindi ako nahihirapan. Huwag mo ngang isipin yan. Tandaan mo, hindi mapapagod si kuya sa'yo. Nandito lang ako para bantayan ka at alagaan ka, nena. Salamat, kuya. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Sobrang swerte ko talaga na ikaw ang naging kuya ko. Napangiti naman ako sa sinabi ni Nena noon at niyakap naman niya ako ng mahigpit. Hindi ko talaga akalaing malalagay kami sa sitwasyong yun, Sir Jupiter. Pero sa kabilang banda, masaya naman ako dahil nakilala namin si Mila. Dahil sa kanya nalaman naming malayo pa talaga ang baryong pupuntahan namin at gagabihin talaga kami sa daan. Kaya delikado. Buti na lang talaga mabait din ang nanay ni Mila at pinatuloy pa nila kami sa bahay nila kahit hindi pa nila kami lubusang kilala. Ilang sandali pa habang nagpapahinga kami noon sa papagkumatok si Aling Linda upang yayain kaming kumain. Agad naman kaming lumabas ng kwarto noon dahil nahihiya din kaming paghintayin sila. Huwag kayong mahiya. Kumain lang kayo. Masarap yung adobong kangkong ni nanay. Bagong pitas lang yan kanina sa bakura namin. Libre lang pala ang gulay niyo dito, Myla. Ang sarap sanang tumira dito kung hindi ko lang narinig ang sinabi niyo kanina. Kuya, may umaangil sa labas. Diyos ko. Aling Linda? Yan po bang sinasabi niyong aswang? Oo, iho. Nagsisimula na naman sila. Sige na, kumain lang kayo. Hindi naman makakapasok ang mga halimaw na yan dito. Naghahanap lang sila ng mga hayop na pwede nilang kainin. Maliban na lang kung ikaw mismo ang lalabas at mag-aali ng sarili mo sa kanila. Diyos ko. Ano po bang itsura nila, Aling Linda? May malalapad silang pakpak, parang malalaking paniki. Mapupula ang kanilang mga mata. Matutulis ang kanilang pangil at kuko. Bisan na ako nakakita ng katulad nila, iha. Hindi lang sila basta halimaw, kundi nakakatakot na halimaw. Di ba takot po sila sa bawang at asin, Aling Linda? Pwede po tayong maglagay sa bawat sulok ng bintana at pinto para makasiguro tayong hindi po sila makakapasok. Ay huwag kang mag-alala, Jonas. Matibay ang pinto at bintana ng aming bahay at hindi naman sila basta-basta pumapasok sa bahay. Matagal na akong naninirahan dito kaya kilala ko sila. Huwag lang kayong gagawa ng kahit anong ingay para hindi nyo makuha ang kanilang atensyon. Narinig niyo yun? Kalma lang, iha. Huwag mo nang pansinin ang ingay na naririnig mo sa labas. Kumain na kayo para makapagpahinga na tayo. Tama si Aling Linda. Mukhang hindi naman sila makakapasok dito. Sige na, Nena. Magpatuloy ka na sa pagkain mo. Hindi na nga ako umimik pa noon at pinili ko na lang huwag pansinin ang mga naririnig ko. Dahil mas lalo lang matatakot si Nena kung magpapakita ako ng takot noon. Huminga naman ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili at ituon ang aking atensyon sa pagkain hanggang matapos kami. At nagpaalam na sa isa't isa para magpahinga tsaka pumasok sa kwarto. Silipin kaya natin, kuya. You know, may maliit na butas doon. Sige, ako nang sisilip. Diyan ka lang. Sige, kuya. Kalma lang, Jonas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana kung saan naroon ang maliit na butas na nakita ni Nena. Idinikit ko ang aking mukha at tiningnan ang labas sa pamamagitan ng butas. Nanlaki ang aking mga mata nang makumpirma kung totoo nga ang sinabi ni Aling Linda. Ganoon talaga ang itsura ng nilalang na inilarawan niya kanina at nakita ko pa silang dalawa na lumilipad para bang may hinahanap sa ibaba. Tama ang sinabi ni Aling Linda, Nena. May mga aswang sa labas. At nakakatakot ang itsura nila. Patingin nga ako, kuya. Dito, dahan-dahan lang. Huwag kang sisigaw, ha? Totoo nga, kuya. Diyos ko. Nakakatakot po ang itsura nila.
Ang lalaki mga paniki. Hindi sila paniki, Nena. Kundi aswang. Kaya pala walang lumalabas dito sa baryo tuwing gabi. Dahil isang pagkakamali lang, magiging hapunan ka na ng mga halimaw. Kuya, ngayon lang ako nakakita ng aswang sa buong buhay ko. Kahit ako, Nena, hindi pa ako nakakita ng ganyang klaseng nilalang. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang. Hindi na yata ako makakatulog pa nito sa takot. Hindi pwedeng hindi ka matulog, Nena. Kailangan mo ng lakas dahil mahaba pang biyahe natin bukas. Kuya, bumalik na kaya tayo sa sityo bukas. Huwag na tayong tumuloy sa baryong Sagada. Baka pati doon, may aswang din at papahamak lang tayo. Tama ka, Nena. Gusto ko ko man na gumaling ka pero ayoko ding mapahamak ka. Siguro maghahanap na lang tayo ng ibang albularyo na malapit sa atin. Pwede naman siguro yon. Hindi ko na talaga alam ang iisipin ko, Nena. Mabuti pa, magpahinga ka na. Mag-iisip muna ako kung anong tamang gawin habang binabantayan kita. Sige kuya, bantayan mo ko ha. Natatakot ako eh. Oo, nandito lang si Kuya. Kaya huwag kang matakot. Pagkahiga ni Nena sa papag, pinatong ko ang kumot sa kanya at tiniyak na nakabalot siya ng maayos bago ako umupo sa tabi ng pader. Gulong-gulo ang isipan ko noon, Sir Jupiter, habang nakikinig sa mga ingay sa labas. Iniisip ko noon kung dapat ba kaming tumuloy sa baryo Sagada o bumalik na lang sa sitio Luciano bukas ng umaga. Paulit-ulit namang tumatakbo sa isip ko ang sinabi ni Aling Linda tungkol sa mga aswang at sa panganib na dala ng gabi. Tahimik akong umupo noon. Pinagmamasdan si Nena habang dahan-dahan siyang humihinga sa pagtulog. Sinubukan kong kontrolin ang kaba at huwag isipin ang nakita ko. Habang tumatagal, unti-unti rin akong napagod. Hindi ko namalayang nakatulog ako noon habang nakasandal ako sa pader. Nagising na lang ako kinabukasan, wala na si Nena sa higaan. Nena? Nena? Buti naman at gising ka na, Jonas. Ikaw ba ang nagbukas ng pinto? Ang kapatid ko, Aling Linda. Nakita niyo ba siya? Nasaan ang kapatid ko? Teka, akala ko ba magkatabi kayong matulog sa kwarto? Nakatulog ako, Aling Linda, habang binabantayan ko siya. Pagkagising ko, wala na siya sa tabi ko. Kung wala siya dito, ibig sabihin, lumabas siya kagabi. Kailangan kong hanapin si Nena. Teka, sandali lang, iho. Nena! Nena, nasaan ka? Nena! Halos mawalan ako ng bait sa pag-aalala sa kapatid ko noon. Lahat ng mga taong nakakasalubong ko, pinagtatanungan ko kung may nakakita ba sa kapatid ko pero wala silang maisagot sa akin. Tumakbo pa ako noon sa kakahuyan, umaasang makikita ko si Nena. Sumisigaw pa ako noon pero hindi ko siya nakita kahit anino man lang niya. Napahawak naman ako noon sa ulo ko at napaiyak sa nangyayari. Nena, bunso! Nasaan ka? Magpakita ka naman, oh! Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama. Ay, Diyos ko, kung lumabas nga ang kapatid mo, posibleng. Huwag niyo na pong ituloy, Aling Linda. Huwag niyo pong sabihin yan. Buhay pang kapatid ko. Pero may posibilidad na inatake siya ng aswang, Jonas. Ano bang gusto niyong isipin ko, Aling Linda? Na pinatay ng aswang ang kapatid ko? Ganun ba? Hindi ako sigurado, Jonas. Pero ganun din ang nangyari noon sa isang binatang dumayo dito sa baryo. Sa katigasan ng ulo, lumabas ng gabi at kitang-kita ko kung paano siya nilapa ng aswang. Hindi. Hindi pa patay ang kapatid ko. Hindi sana nakita ko ng bangkay niya pero hindi ko pa siya nakikita, Aling Linda. Jonas, mabuti pa umuwi ka na muna sa bahay. Kumalma ka. Paano ko kakalma, Aling Linda? Kung nawawala ang kapatid ko? At sinasabi niyo pang pinatay siya ng aswang. Jonas, naiintindihan kita sa nararamdaman mo. Hindi niyo ako naiintindihan, Aling Linda. Mahal na mahal ko pong kapatid ko. Hindi ko po kayang mawala siya. Jonas! Jonas! Nakita ko ang tsinelas si Nena. Doon sa bakuran ni Lolo Corazon. Ano? Saan? Sumunod ka sa akin!
Umaripas ako ng takbo nun kasunod ni Mila. Ramdam ko pa ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa kaba habang iniisip kung tsinelas ba talaga ng kapatid ko ang nakita niya. Pagkarating ko naman doon, nakita ko ang kulay pink na tsinelas ni Nena at nakumpirma ko ng sa kanya nga talaga yun. Hinawakan ko ito at hindi ko napigilang mapaiyak sa mga oras na yun. Nena, nasan ka na? Bakit nandito ang tsinelas mo, bunso? Nasan ka na? Jonas, umuwi muna tayo ng bahay. May dapat tayong pag-usapan. Bailan ko nandito ang tsinelas ni Nena. Posibleng nandito lang din siya. Dito sa malapit. O di kaya nasa loob siya ng bahay na yan. Baka may nakakita sa kanya kagabi. Subukan kaya natin kumatok. Jonas, walang naglalakas loob kumatok sa bahay na yan. May kumakalat na kwento tungkol sa matandang nakatira dyan. Anong kwento? Basta, umuwi na tayo. Sa bahay natin pag-usapan. Hindi, Myla. Hindi ako uuwi. Hanggat hindi ko nakikita ang kapatid ko. Kung kailangan kong kumatok sa bahay na yan at magtanong, gagawin ko. Jonas! Hindi ako nakinig kay Mila noon, Sir Jupiter. Siguro maiinis kayo sa katigasan ng ulo ko pero nagbabaka sakali talaga ako noon na baka may nakakita sa kanya kagabi at pinapasok siya sa loob ng bahay. Pinilit kong maging positibo sa kabila ng posibilidad na totoo ang sinabi ni Aling Linda. Ayokong isipin yun. Ayokong iniklarang patay na ang kapatid ko na hindi ko man lang siya nakikita. Naglakas loob naman ako na lumapit sa pinto at kumatok noon, Sir Jupiter. At napatingin naman ako kay Mila at Aling Linda na nasa unahan. Hindi ko alam kung bakit may takot at pag-aalala ang kanilang mukha noon at hindi ko na lamang yun pinagtuunan ng pansin. Hanggang sa bumukas ang pinto ng bahay na nasa tapat ko. Magandang umaga po sa inyo, Lola. Sino ka? Bakit ka naparito sa pamamahay ko? Ako po si Jonas. Magtatanong lang po sana ako kung nakita niyo po bang kapatid ko? Kapatid? Mukha ba akong mandurukot para dito mo hanapin ang kapatid mo? Kasi po nakita ko po itong tsinelas niya sa bakuran niyo. Kaya nagbabaka sakali po kung baka nakita niyo po siya. Babae po siya, dalaga, maganda, maputi at medyo payat po. Wala akong nakitang babae, iho. Baka napadaan lang siya sa bakuran ko kaya niya naiwan yung tsinelas niya. Sigurado po kayo, Lola? Mukha ba akong nagsisinungaling, iho? Hindi naman po sa ganun, Lola. O siya, makakaalis ka na. Marami pa akong gagawin at ayokong maistorbo. Wala akong nagawa noon kundi umalis nang pinagsarahan niya ako ng pinto. Napakunot noon naman ako at nagtataka dahil masyado kasi siyang defensive sa mga tanong ko. Nagtatanong lang naman ako pero iba ang naging sagutan niya na parabang nakakaduda. Ayoko man isipin yun dahil matanda na siya pero may parte sa akin na iniisip na baka may kinalaman siya sa pagkawala ni Nena. Ngunit sa pagkakataong yun, wala akong ibang nagawa kundi libutin ang buong kakahuyan hanggang sa nakita kong lumulubog na ang araw kaya napagdesisyonan kong bumalik na bago pa kumagat ang dilim. Pero habang naglalakad ako noon, napansin kong naliligaw ako. Teka, saan ba ako dumaan kanina? Dito yata sa kanan. May punong mangga yun eh. Bakit wala akong nakikitang punong mangga? Naliligaw yata ako, putya. Ano yun? Mabangis na hayop yata yun ah. Teka, ang laking aso naman yan. At ang mga mata niya itim. Hindi kaya aswang yan. Putya, kailangan ko magtago. Hingang malalim, Jonas. Hingang malalim. Halos magpigil hininga ako noon habang nakatago sa likod ng puno kung saan may mahahabang damuhan na nakaharang para hindi ko makita ang dambuhalang aso na yun. Wala akong kahit anong dalang armas noon kaya hindi ako pwedeng makita ng hayop na yon na duda ko ay isang aswang. Sa isip ko noon hindi pa ako pwedeng mamatay lalo na't hinahanap ko pa si Nena.
Ewan ko ba, Sir Jupiter, pero totoo siguro ang sinasabi nila na kapag kadugo mo ang isang tao, kukutuban ka sa kung anong nangyayari sa kanya. Malakas kasi ang kutob ko noon na buhay pa si Nena dahil nararamdaman ko yun. Ilang sandali pa nawala na ang pag-angil at malalaking yapak kaya dahan-dahan akong tumayo at naglakad. Hanggang sa biglang sumulpot si Mila sa harap ko kaya napatras ako noon at natakot. Myla? Oo, Jonas. Ako to. Kanina pa kita hinahanap. Kailangan na nating umuwi. Lumulubog na ang araw. Delikado na dito. May nakita akong dambuhalang aso kanina. Aswang ba yun? Oo, Jonas. Aswang yon. Kaya nga nagtago ako sa likod ng puno kanina. Buti na lang hindi ako nakita. Kaya kailangan na nating umalis dito. Sige. Alam mo bang daan? Naliligaw kasi ako kanina pa. Sumunod ka lang sa akin. Agad akong sumunod noon kay Mila palabas ng kakahuyan. Medyo hinihingal pa ako noon sa kakatakbo hanggang sa makarating na kami sa bahay nila. Sinalubong naman kami ni Aling Linda at mabilis niyang isinara ang pinto ng bahay. Huminga ako ng malalim para bumawi ng paghinga at pakalmahin ang aking sarili. Umupo ako noon at saka sinubsob ang mukha ko sa magkabila kong palad dahil sa pagkainis ko sa aking sarili. Eto tubig. Uminom ka muna para kumalma ka. Salamat, Myla. Walang anuman, Jonas. Pasensya na talaga sa ginawa ko. Pero gulong-gulo ng isip ko eh. Hindi ko na alam paano mahahanap ang kapatid ko. Nararamdaman ko kasing buhay pa siya, Myla. Jonas, may importante ako sasabihin sa'yo. Kaya gusto kong dito tayo mag-usap sa bahay. Tungkol saan ba yan, Myla? Di ba nakita natin ang tsinelas ni Nena sa bakuran ni Lola Corazon? Oo, pero hindi naman daw niya nakita si Nena. Pero may kumakalat na kwento sa baryo namin tungkol sa matandang yan. Kaya ang hirap paniwalaan ang sinasabi niya. Duda namin ni Nanay. May kinalaman siya sa pagkawala ni Nena. Sa totoo lang, Myla, nagdududa rin talaga ako kanina eh. Sa parang kasi ng pagsagot niya sa mga tanong ko. Masyado siyang defensive. Kahit hindi ko naman siya pinagbibintangan. Iho, duda ko'y totoo ang kumakalat na chismis sa aming baryo na si Corazon ay isang aswang. Po? Paano niyo po nasabi yan? Anong basehan? May nakakita kasi sa kanyang isang bata sa baryo namin. Nagpalit daw ito ng anyo at naging dambuha ng aso. Sinumbong niya ito sa nanay niya, pero hindi naman siya pinaniwalaan. Bilang lang ang naniniwala at marami sa mga tao dito ang tumawa. Dahil naniniwala daw kami sa isang musmus na bata na pwedeng gumawa ng imahinasyon. Kung ganun, kailangan nating patunayan na aswang siya. Babalik ako doon. Susugurin ko siya. Dadala ako ng asin at bawang para makumpirmang aswang nga siya. Hindi ganun kadali ang naiisip mong plano, Jonas. Hindi lang nag-iisang aswang sa baryo. Marami sila. Kaya mahirap din magbintang na walang hawak na ebidensya. Pero siyang duda niyo, Myla. Pagbibintang din yun. Dahil nga nakita natin ang tsinelas niya sa bakuran na matandang yon, Jonas. Kung nasa kamay nga niya si Nena, paano ko siya maililigtas? Kung hindi ako kikilos ngayon. Wala tayong sapat na armas o panlaban para lumaban sa mga halimaw na yon. Mas mabuti siguro humingi tayo ng tulong sa isang albularyo para mahanap si Nena. Sa pagkakaalam ko may alam din ang albularyo sa pagtugis ng mga aswang gamit ang mga orasyon. Anting-anting at hindi ordinaryong armas na meron sila. Pero Nay, wala naman po tayong kakilalang albularyo. Kaya nga mas pinili na lang natin manahimik, magtago tuwing gabi kaysa lumaban, di ba? Si Apo Guryong, ang bitiranong albularyo ng Baryo Sagada. Siya dapat ang pupunta namin kahapon, Aling Linda. Sa tingin ko, may alam din siya sa mga aswang. Dahil kaya niya ding pagalingin ang mga sakit na gawa ng inkanto. Kaya sa tingin ko, siyang makakatulong sa akin para mahanap si Nena. Pero malayo yun mula rito, Jonas. Aabutin ka ng 2 oras sa biyahe. Myla, gagawin ko to. Kahit gaano pa kahirap. Makita ko lang ulit ang kapatid ko. Mahanap ko lang siya. At isa pa kasalanan ko kung bakit siya nawala dahil nabigo akong bantayan siya. Hindi ko tinupad ang pangako ko sa kanya.
Sige, Jonas. Kung pupunta ka talaga sa Barrio Sagada, sasama ako. Hindi kita hahayaang mag-isa. Delikado ang daan. Pero Myla, may sugat ka pa. Okay na to. Nalagyan ko naman na ng dahon ng malunggay. Kaya ko na nga maglakad eh. Sigurado ka? Oo, Jonas. Malayo sa bituka to. Ano ka ba? Sige. Pero ayos lang ba sa inyo, Aling Linda? Oo, pero sandali lang. May ibibigay ako sa inyo bago kayo umalis. Kukunin ko lang sa kwarto. Sana nga matulungan tayo ni Apo Guryong. Sana nga alam din niya kung saan natin mahahanap si Nena. Kahit kluman lang kaunting impormasyon. Magtiwala ka, Jonas. Mahahanap din natin ang kapatid mo. Naniniwala ka rin bang buhay pa siya, Myla? Oo naman. Sa kabila ng naging sagot niya noon, Sir Jupiter, ramdam kong may pag-aalinlangan siya. Pero hindi pa din ako napaghinaan ng loob noon dahil ramdam kong buhay pa ang kapatid ko. Pagkabalik ni Aling Linda mula sa kwarto, may dala siyang rosaryo at ibinigay ito kay Mila. Heto, Myla. Dahil niyo ang rosaryong ito at huwag kayong makakalimot magdasal sa Diyos. Salamat po, Nay. Mas mabuti sigurong bukas ng umaga na kayo umalis. Gagabihin kayo sa daan kung ayun pa. Ilang minuto na lang lulubog na ang araw. Sige po, Aling Linda. Salamat po. Myla, mas mabuting agahan natin bukas. Sa pagsikat ng araw, aalis na agad tayo. Oo, Jonas. Naging maayos naman ang aming usapan ni Mila at klaro sa aming dalawa na maaga kaming aalis bukas. Pagkatapos ng usapang yun, niyaya naman nila akong kumain pero wala akong gana at pinili ko na lang magkulong sa kwarto habang hawak ko ang damit ni Nena. Miss na miss ko ng sobra ang kapatid ko noon kaya hindi ko maiwasang mapaluha sa sakit ng dibdib ko. Patawarin mo ako, Nena. Patawarin mo ako kung hindi kita nabantayan. Patawarin mo ako kung nagpadala ako sa pagod. Nakatulog ako. Sobrang sakit, bunso. Hindi ko alam kung ayos ka lang o ano nang nangyayari sa'yo. Putya. Nagsisimula na namang gumalang aswang. Posible kayang si Lola Corazon ang aswang na yan? Agad akong sumilip sa labas sa pamamagitan ng butas na nasa bintana ng kwarto. Nakita ko ang mga aswang na nilalapa ang isang baboy ramo sa labas. Napakunot noo ako at napaisip kung posible kayang nakaligtas ang kapatid ko kagabi kung ganoon katuso ang mga aswang. Hindi ako mapakali nun, Sir Jupiter. Gusto ko nang umalis at magpunta sa albularyo para makahingi ng tulong upang mapatay ang mga aswang sa baryo. Nagulat naman ako nang may hiyaw ng babae mula sa loob ng bahay ng matandang si Corazon. Si Nena ba yun? Nena! Dali-dali akong lumabas ng kwarto noon, Sir Jupiter. Naging desperado na akong buksan ang pinto noon dala ang nakita kong itak sa gilid ng pader. Ngunit napatigil naman ako nang marinig ang boses ni Mila mula sa likuran. Jonas, saan ka pupunta? Narinig kong hiyaw ng babae sa loob ng bahay ng matandang yon. Baka nga totoo ang sinasabi niyong aswang ang Corazon na yun, Myla. Teka lang, Jonas. Kumalma ka. Mapanlin lang ang aswang. Baka gusto lang niyang maipasok ka sa bitag niya. Lalo na't alam niyang nawawala ang kapatid mo. Sinasabi mo bang hindi si Nelang narinig ko? Posible. At posible din siya yon. Pero kung siya man yon, mas lalo siyang mapapahama kapag nagpadalos-dalos kang sumugod. Hindi mo kakayanin ang mga aswang na yon. Lalabanan ko sila. Bahala na. Jonas, wag mong hayaang pangunahan ka ng emosyon mo. Dahil dyan ka mapapahama. Pati ang kapatid mo. Kahinaan mo yan at gagamitin nila yan laban sa'yo. Jonas, makinig ka kay Myla. Kumalma ka kung gusto mong hindi malagay sa alanganin ng buhay ng kapatid mo. Kung nasa loob nga siya ng bahay ni Corazon. Pero Aling Linda, Sa tingin mo ba, kaya mong patayin ang mga aswang gamit lang ang ordinaryong itak, Jonas? Mag-isip ka ng mabuti, iho. Kailangan mo ng tulong ng isang albularyong may alam sa panlaban at pagpatay ng mga aswang. Napaisip ako sa sinabi ni Aling Linda. Aminado naman ako noon na wala akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang.
Pero sa isip ko kasi noon, kailangan kong mailigtas ang kapatid ko kung nakakulong man siya sa bahay na yon. Ang daming tumatakbo sa isip ko noon na nagbigay sa akin ng kaba at takot kung ano na ang nangyayari sa kapatid ko, kung ano ang ginawa ng matandang yun sa kanya. Paano kung sinasaktan pala niya si Nena? Kaya naghihiyaw ang kapatid ko. Paano kung hindi niya kayanin ang ginagawa ng matandang yun, Myla? Jonas, gustuhin man namin sumugod kay Lola Corazon. Wala kami magagawa. Pwede tayong mamatay kapag nagpadalos-dalos tayo. Huwag ka mag-alala. Maililigtas natin si Nena. Tatagan mo lang ang loob mo. Sana nga, Myla. Sana nga. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko noon. Hindi na nga ako nakatulog ng maayos kakahintay sa pagsikat ng araw para umalis na. Habang si Mila naman ay nagdadasal sa altar nila, hawak ang rosaryong bigay ni Aling Linda. Hindi ko naman namalayang nakatulog na ako noon at nagising na lamang kinabukasan nang matamaan ang ulo ko ng sikat ng araw mula sa labas. Buti naman gising ka na. Halika. Mag-almusal muna tayo bago tayo umalis. Wala akong gana, Myla. Jonas, sige na. Kahit konti lang kumain ka. Kailangan mo ng lakas lalo na't may kalayuan pa ang biyahe natin. Okay. Sige. Hindi na nga ako nakatanggi noon kay Mila dahil tama naman siya. Kaya kahit wala akong gana, pinilit kong kumain para lang makaipon ng lakas. May kalayuan din kasi talaga ang biyahe namin papunta sa Barrio Sagada. Pagkatapos namin kumain, hindi na ako nagdalawang isip na umalis. Pinaandar ko ang motor noon sabay tingin sa bahay ng matandang si Corazon. Kung nandiyan ka talaga sa loob ng bahay na yan, Nena, huwag ka mag-alala. Babalik ako para iligtas ka. Pangako, hindi kita bibiguin. Sa pangako kong to ngayon. Nay, alis na po kami. Aling Linda, tutuloy na po kami. Sige. Mag-iingat kayo. Mag-iingatin po kayo dito, Nay. Umandar ang motor na parabang sumasabay sa tibok ng puso ko. Mabilis, magulo at puno ng pangamba. Maigpit ang kapit ko sa manibela habang si Mila ay nakahawak sa likod ko. Hindi naging madali ang biyahe namin papuntang Barrio Sagada. Habang tinatahak namin ang makipot at palikong daan, unti-unting nagbago ang paligid. Mula sa pangpang sa gilid ng daan, napalitan ito ng masukal na kagubatan. Hanggang sa nakita na namin ang bukana ng baryo. Malapit na tayo, Jonas. Nakikita ko ng bukana. Oo nga. Nabasa ko ng karatula. Barrio Sagada. Pagkapasok namin sa bukana, maraming mga tao na abala sa kanilang mga gawain. May nagsusugal, may nagkakape, may nag-iigib sa poso. Meron ding nagsasampay ng damit sa alambre. Doon nga ay nagtanong kami kung saan ang bahay ng albularyong si Apo Goryong at agad naman itong itinuro sa amin. Pagkarating namin sa tapat ng bahay, huminga ako ng malalim bago kumatok sa pinto ng maliit na bahay kubo. Tao po! Tao po! Sino kayo? Kayo po ba si Apo Guryong? Oo. Ako nga. Bakit? Anong kailangan ninyo sa akin? Magandang hapon po, Apo. Ako po si Jonas at ang kaibigan kong si Myla. Nandito po kami para humingi ng tulong sa inyo. Tulong? Ay nako, iho. Kung kailangan nyo ng pera, wala akong maibibigay sa inyo. Hindi po perang kailangan namin, Apo Guryong. Kundi tulong po para labanan ng mga aswang at mailigtas ang kapatid ko. Aswang? Tinitigan niya kami noon mula ulo hanggang paa at saka tinitigan sa mata. Halatang mapag-usisa si Apo Goryong at hinayaan naman kami noon dahil alam naming pareho ni Mila na malinis ang intensyon namin kung bakit kami lumapit sa kanya. Pumasok kayo. Doon natin pag-usapan sa loob. Sige po, Apo. Salamat po. Myla, tara sa loob. Sige, Jonas. Pagkapasok namin sa loob ng kubo ni Apo Goryong, bumungad agad sa amin ang amoy ng mga tuyong dahon at halamang gamot. May mga nakasabit na bawang,
paminta at kung ano-anong hindi ko pa nakikitang dahon noon. Sa isang sulok naman may maliit na altar, may krus, may kandila, larawan ng mga santo at isang mangkok na may lamang tubig. Tahimik kaming umupo ni Mila sa kahoy na bangko habang si Apo Goryong ay nagtungo sa maliit niyang kusina at may dala siyang pitsel at basong plastik palapit sa amin. Eto ang tubig. Uminom muna kayo. Halatang napagod kayo sa biyahe. Taga saan ba kayo, iho? Iya. Taga Barrio Sikhuban ho. Barrio Sikhuban. Ako po, galing pa po ako sa Sitio Luciano. Papunta po sana kami sa inyo nung isang araw para maipagamot ang kapatid ko sa kondisyon niya. Pero nang nagpalipas po kami ng gabi sa Barrio Sikhuban, nawala po si Nena. Hindi ko po alam kung saan siya hahanapin at kagabi lang ay may narinig po akong hiyaw ng babae mula sa bahay ng matandang pinaniniwalaan nilang aswang. Sandali lang. Kukuha lang ako ng palagana para may sagawa akong pagtatawas. Sige po, Apo. Pagkakuha niya ng plangganang may tubig, sinindihan naman niya ang puting kandila at pinatulo ang tunaw na wax sa tubig hanggang sa tumigas ito at sabay niyang inusal ang mga salitang hindi ko maintindihan sa hangin. Isang matandang aswang ang nagkulong sa kapatid mo. Nakikita ko ang isang madilim na kwarto. Tama nga ako. Ang matandang si Corazon niyang dumukot sa kapatid ko. Siya yung humihiyaw kagabi, Myla. Iho, kung gusto niyo pa siyang mailigtas, gawin niyo na bago pa sumapit ang kabilugan ng gabi bukas. Dahil gagawin siyang alay ng matandang aswang para bumalik ito sa pagiging dalaga niya. Kaya pala hindi niya pinatay agad si Nena. Dahil may balak pala siyang gawin itong alay. Hayop na matandang yon. Bakit ang kapatid ko pang napili niya? Sa nakikita ko, gustong gusto niya ang itsura ng kapatid mo. Gusto niyang maagaw ang katawan nito. Sariwa at dalaga pa ang kapatid mo, iho. Kaya hindi na nakapagtataka. Magbabayad siya sa ginawa niya sa kapatid ko, Apo Guryong. Tulungan niyo po ako para malabanan at mapatay ang aswang na yon. Alam ko pong ordinaryong tao lang ako. Kaya hindi ko kakayaning talunin ang halimaw na yon. Ayoko pong mas lalong mapahamak ang kapatid ko dahil sa akin. Hindi madali, iho. Pero kung kasama mo ang Diyos, hindi ka matitinag. Matanong ko lang, iho. Kailan ka ba huling nagdasal sa Diyos para mailigtas ang kapatid mo? Sa nakikita ko puno lamang ng pagsisisi ang iyong puso. Tama po kayo, Apo Guryong. Sinisisi ko po ang sarili ko sa pagkawala ni Nena. Dahil nangako po akong babantayan ko siya pero hindi ko nagawa. Iho, ang nakatakdang magyari ay mangyayari. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil mas lalo mo lamang pinapahina ang pananampalataya mo. Opo. Alam ko po, Apo. Jonas, tatagan mo ang loob mo. Tama ka, Iha. Apo, ano pong dapat namin gawin? May panlaban ka po bang pwede namin magamit na panlaban sa mga aswang? Para mapatay namin sila? Nakikiusap po ako. Kailangan ko po ng tulong nyo. Handa ako magbahid kahit magkano. Tulungan nyo lang po kami. Hindi ako tumatanggap ng pera, Iho. Hindi mo na ako kailangang bayaran pa. Tutulungan ko kayo sa paraan na alam ko. Sige po, Apo Guryong. Salamat po. Sandali lang. At may kukunin lang ako. Pumasok siya sa kanyang kwarto at pagbalik niya ay may dala siyang isang kahon ng pahaba ang hugis. Dahan-dahan niya itong binuksan at doon ko nakita ang isang matulis na itak na kulay itim. Ang tulis naman ng itak na yan. Hindi lamang ito basta itak. Ito ay itak na bihirang makita. Pinahiran ito ng abo mula sa huling abo ng sinaunang punong balete. Tinik ng bawang na itinanim sa sementeryo at mineral na asupre mula sa bulkan.
Kasama rin dito ang orasyon laban sa masasamang elemento tulad ng inkanto, kapre at aswang. Pwede ko na po bang hawakan? Sige lang iyo, kunin mo. Agad kong kinuha ang itak mula sa kahon at nagulat ako ng napakagaan lang nito na parabang wala akong hinahawakan. Para lang siyang hangin, kaya hindi ako nahirapan. Pagkatapos noon ay binigay naman niya ang kwintas na hugis bilog at may nakasulat na hindi ko maintindihan. Ito ang anting-anting. Kapag kinagat ka ng halimaw, mapapaso sila at masasaktan. Ito naman sa iyo, Iya. Ang buntot ng pagi at ang mutya ng pulang saging. Gamitin mo ito ng may tapang at tandaan mo, wala kang dapat katakutan basta kasama mo ang Diyos. Salamat po, Apo Goryong. Pipilitin ko pong mawala ang takot ko sa dibdib ko. Yumuko kayo. Babasbasan ko kayo. Yumuko kami sa harapan niya at hinawakan naman niya ang ulo naming dalawa. Narinig kong pagbigkas niya ng mga salitang hindi ko maintindihan at alam kong yun ay orasyon. May kung anong malamig na hangin pang dumampi sa batok ko noon at saka siya natapos. Gabayan sana kayo ng pong may kapal. Salamat po, Apo Goryong. Salamat po, Apo. Walang anuman. Basta tandaan ninyo, wag na wag kayong magpapadala sa takot. Hindi basta ordinaryong sandata lamang ang dala ninyo, kaya ingatan nyo itong mabuti. At kung maaari, ibalik ninyo sa akin. Opo, salamat po. Apo Goryong, pag nailigtas ko na po si Nena, pwede ko po ba siyang dalhin dito? Yung kondisyon po kasi niya ngayon ang naging dahilan sa pagkawala niya. Naglalakad po siya kahit tulog at nagigising na lang po sa kakahuyan. Ang sabi sa akin ng kapitbahay namin si Aling Puring, kayo raw po ang makakapagpagaling sa kanya. Gaya ng ginawa niya sa kapatid niya noon na natipuhan ng engkanto. Ganun ba? Ay, oo naman. Natatandaan ko pa si Puring. Natipuhan nga ng engkantong itim ang kapatid niya. Buti na lang at naagapan ko bago pa siya tuluyang makuha. Yun nga po eh. Ganon din ang nangyari sa kapatid ko. O siya, dalhin mo siya kung sakaling magtagumpay kayong mailigtas siya sa kamay ng aswang. Pasensya na. Hanggang dyan lamang ang kaya kong itulong sa inyo. Ililigtas ko po siya, Apo. Gagawin kong lahat. Makauwi lang ng ligtas ang kapatid ko. Ipagdarasal ko yon, iho. Salamat po ulit, Apo. Hindi na po siguro kami magtatagal. At baka gabihin pa po kami sa daan. O siya, sige. Mag-iingat kayo. Sige po, Apo. Tutuloy na po kami. Jonas, itatago ko muna ang buntot ng pagi sa bag ko para hindi ito makita ng mga aswang. Tama yan. Hindi mo na nila malalaman ang plano nating pagsugod mamayang gabi. Hindi natin alam kung ilan ang kalaban o kung anong iniisip ng matandang aswang. Kaya kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin gumawa ng maayos na plano. Oo. Hindi natin pwedeng ilagay sa kapahamakan ng kapatid ko kung totoo ngang nasa kamay siya ng aswang. Oo, Jonas. Tara na. Sige, kumapit ka ha. Nakahawak na ako. Mahaba ang naging biyahe namin pabalik kaya nakaramdam ako ng ngalay at nanginig sa pagod ang aking kamay sa pagmamaneho kaya huminto muna ako saglit para makapagpahinga. Pinarada ko ang motor ko sa gilid at saka ko niyaya si Mila na umupo muna kami sa ilalim ng malaking puno. Magpahinga muna tayo saglit. Nangangalay lang kamay ko sa layo eh. At tirik pang araw. Nako, kung alam ko lang sana kung paano mag-drive ng motor, eh di sana pinalitan na kita. Pasensya ka na, Jonas. Ano ka ba? Wala kang dapat ihingi ng pasensya. Kaya ko naman eh. Kaunting pahinga lang. Alam mo, ang swerte talaga ni Nena na ikaw ang kuya niya. Swerte? Baka nga malas eh. Hindi ko nga siya naprotektan at nabantayan. Nagpadala ako sa antok. Ang lakas pa ng loob kong mangako. Hindi mo naman ginusto ang nangyari eh. Ang importante, hindi mo siya pinabayaan.
Ginawa mo ang lahat para mahanap at mailigtas siya. Bakit ba kailangan pa niyang mawala, Myla? May mga bagay at pangyayari talagang hindi natin kontrolado, Jonas. Ang mahalaga, maging positibo tayo lagi sa buhay. Tama ka dyan, Myla. Salamat sa pagsama sa akin dito, ha. Walang anuman, Jonas. Kumusta na palang sugat mo? Heto, okay naman. Sabi ko nga sa'yo, malayo sa bituka to. Ang tapang mo, ha? Kung sa ibang babae nangyari yan, baka abuti ng buwan. Matapang. Natatakot nga ako sa mangyayari mamaya eh. Baka hindi natin kayanin kalabanin sila. Myla, ako na lang. Manatili kayo ni Aling Linda sa loob ng bahay para hindi na kayo madamay pa. Kung mamatay man ako mamaya, at least mamamatay akong lumalaban para sa kapatid ko. Hindi. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi talaga ako pwedeng mamatay hanggat hindi ko na ililigtas si Nena. Sasamahan kita, Jonas. Sasama ako sa'yo. Napatingin ako kay Mila at napako naman ang tingin namin sa isa't isa noon. Kita ko ang lungkot at takot sa mga mata niya pero nakangiti lamang siya sa akin at hindi ko naman mapigilang ngumiti rin sa kanya. Napakagaling na talaga ni Mila, Sir Jupiter. Pero alam ko sa sarili kong hindi babae ang pinunta ko dito, kaya bago maglapit ang mukha namin sa isa't isa, agad akong tumayo sa kinauupuan ko noon. Tara na, Myla. Sige, tara na. Okay na ba? Oo, tara na. Habang binabaybay namin ang daan pabalik sa baryo Sikhuban, napapakapit naman ang kamay ni Mila sa likod ko. Lubak-lubak kasi ang daan kaya medyo hirap talaga ang motor ko noon. Hanggang sa nakarating na nga kami sa baryo at pinarada ko na ang aking motor sa tapat ng bahay nila. Sinalubong naman kami ni Aling Linda noon at pumasok kami kaagad sa loob ng bahay. O heto, magmerienda muna kayo. Alam kong nagutom kayo. Sige po, Nay. Salamat po. Salamat po, Aling Linda. O kumusta ang lakad nyo? May dala kayatang itak-iho. Bigay po ito ni Apo Goryong para malabanan ko pong aswang. Nasa kamay nga ng matandang aswang na yun si Nena, Aling Linda. Yan po ang sinabi ni Apo Goryong. Sinasabi ko na nga ba? Aswang si Corazon! Oo, Nay. Pero sa ngayon, kailangan namin ng plano para mailigtas namin si Nena. At hindi siya malagay sa alanganin ngayong gabi. Ano bang plano nyo? Ililigtas namin siya ngayon. Bago pa ang kabilugan ng buwan bukas ng gabi. Kabilugan ng buwan? Ang sabi sa amin ni Apo Goryong, gagawing alay si Nena ng matandang aswang. Bukas, para bumalik siya sa batang itsura. Aagawin niyang kaluluwa ni Nena. Ay, Diyos ko. Kawawa naman si Nena. Buti nga po, hindi siya pinatay agad ng aswang. May pagkakataon pa tayong pigilan siya. At iligtas si Nena, Nay. May naisip na akong plano. Pwede mo ba akong tulungan sa plano ko, Myla? Ano bang plano mo, Jonas? Ang naisip ko, kukunin kong atensyon ng aswang para makapasok ka ng malaya sa bahay ng matanda. Kaya mo ba yun, Myla? Sige, Jonas. Handa ako. Pero kakayanin mo kaya kapag inatake ka ng mga aswang? Hindi lang siya nag-iisa. Ako nang bahala. May karanasan naman ako sa pakikipaglaban sa mga masasamang tao. Dahil barangay tanod ako sa baryo namin. Kaya buo ang loob ko. Lalo na't niladala ko na ang sandata na makapapatay sa aswang na tulad nila. Sigurado ka, Jonas? Oo, Myla, sigurado ako. Basta pakiusap, iligtas mong kapatid ko. Itakas mo siya. Gagawin ko makakaya ko, Jonas. Salamat, Myla. Sa ngayon, maghihintay na lang tayo sa pagdilim. Jonas, nakausap ko ng mga kapitbahay namin. Handa silang tumulong kung kinakailangan. Pero wala silang armas na magagamit na kayang pumatay ng aswang. Ayoko pong madamay pa sila. Buong paninirahan nyo dito sa baryo. Prinotektahan nyo ang sarili nyo. Kaya ayoko mapahama kayo dahil sa amin ang kapatid ko. Pagod na rin kami magtago, Jonas. Wala kaming kalayaan at lagi may banta sa buhay namin tuwing gabi dahil sa mga aswang na yan. Nawalan kayo ng karapatan para mamuhay ng malaya. Nabuhay nga kayo ng puno ng takot, Aling Linda. Tama ka, Jonas. Pero may hiling lang din sana ako sa'yo. Ano po yun, Aling Linda? Huwag mong pamayaan ang anak ko. Protektahan mo sana siya.
Hindi bali nang ako ang mamatay dahil matandaan na ako. Wag lang ang anak ko. Gagawin ko ang aking makakaya, Aling Linda. Kita ko sa mga mata ni Aling Linda ang takot at pag-aalala para kay Mila. Kahit ako naman ay nag-aalala rin. Pero hindi ko may tatanggi na kakailanganin ko ang tulong nila. Lumapit naman si Aling Linda sa akin at tinapik niya ako sa balikat. Sobrang sikip ng dibdib ko noon pero ayokong umiyak sa harapan niya. Malalampasan din natin ito, Iyo. Opo, Aling Linda. Diyos na po ang bahala. Ilang minuto na lang. Lulubog na ang araw. Umupo si Aling Linda sa kawayang upuan habang hawak ang rosaryo at nagdasal. Ganoon din si Mila. Napapikit na lamang ako habang humihingi ng tulong sa puong may kapal. Hindi ako sigurado sa mangyayari mamaya pero sa mga oras na yon, isinuko ko sa Diyos ang lahat ng alalahanin ko. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Nagsisimula ng maglabasa ng mga halimaw sa baryo, kaya hinanda ko na ang aking itak habang si Aling Linda naman ay nasa likuran ko na may dala ring bawang at asin at rosaryo. Hayaan niyo na po muna ako lumabas, Aling Linda. Kukunin ko po ang atensyon ng mga aswang na yan. Dalawa sila, Iho. Kakayanin mo kaya? Basta kapag nakita niyong nailayo ko na sila sa bahay. Saka kayo pumasok ng bahay ng matanda. Sige, Jonas. Sige. Handa na ba kayo? Myla, kaya mo ba? Oo, Jonas. Kakayanin ko. Ngayon na! Mga halimaw! Lumapit kayo sa akin! Papatayin ko kayo! Matapang kabata! Ikaw mismo ang lumalapit sa kamatayan mo! Hindi ako natatakot sa inyo! Sugurin siya! Habulin niyo ako kung kaya niyo! Unta kayo mga halimaw kayo! Sige pa! Habulin niyo ako! Tumakbo ako ng mabilis sa abot ng makakaya ko para lagmailayo sila hanggang sa nakarating kami sa kakahuyan. Iniisip ko pa noon na sana naipasok na ni Mila sa loob ng bahay ang matanda at naitakas si Nena. Nang naabutan niya ako, mabilis umatake ang halimaw at agad ko namang itinaas ang aking itak. Ngunit sa isang iglap, nawala ito bigla sa aking harapan. Ano ka ngayon? Mang-mang! Hindi mo ako mapapatay! Lintik kang halimaw ka! Tumilapon ako nang sugurin niya ako noon mula sa likuran ko pero kahit nanlalabo ang paningin ko agad akong bumangon at humarap muli. Sumugod sila sa akin pero mabilis akong nakailag sa pagkakataong yun. Lalaban ka pa ba? Hanggat humihinga ako, lalaban ako sa inyo! Etong sa'yo, halimaw! Anong klaseng dito? Pucha! Ang sakit! Nasugatan ako noon dahil sa kagat ng kasama niyang aswang at napaatras naman siya at nangisay ang buong katawan. Naalala ko noon ang sinabi ni Apo Goryong na mapapaso ang sino mga aswang na kakagat sa akin. Napahawak naman ako sa balikat ko noon na nagdurugo sa kagat ng aswang. Nanghina ang buong katawan ko kaya napahandusay ako. Akala ko mamamatay na ako noon. Sige! Patayin mo ang pangmanggayan! Hindi pa ako pwedeng mamatay. Kailangan ako ni Nena. Mamamatay ka na! Ano na mga aswang? Sugurin natin! Kailangan natin lumabas! Sugod! Ano? Sugurin natin sila! Ang lakas naman ang loob ninyo! Jonas! Bumagod ka! Nandito kami! Mga hangal! Ikaw ang hangal! Sugod! Sugod, mga kasama! Nabuhayan ako ng loob noon nang makita kong sumugod ang mga taga-baryo dala ang kanilang mga sulo kasama si Aling Linda na dala ang buntot ng pagi na bigay ni Apo Goryong. Naging mabilis ang pangyayari noon. Lumaban ako gamit ang itak at pinagtataga sa likod ang dalawang aswang habang sinusunog sila ng mga tao. Naging madugo ang gabing yun para sa dalawang aswang bago sila nawalan ng malay. Hanggang sa narinig ko na lang ang pangalan ni Mila sa unahan. Jonas! Myla! Si Nena! Nasa kwarto siya! Hindi ko pa siya nakakausap ng maayos.
Kaya kita pinuntahan dito para tulungan ka. Hinahanap ka niya, Jonas. Iyak siya ng iyak. Diyos ko, kawawa naman ang kapatid ko. Nagtagumpay tayo, Jonas. Salamat sa Diyos. Salamat po, Aling Linda, sa inyong lahat. Kung hindi kayo dumating, baka wala na ako ngayon. Hindi, Jonas. Kung hindi kayo dumating, duwag pa rin kaming lumaban hanggang ngayon. At ngayon napatunayan namin kaya pala namin. Malaya na kami sa mga aswang. Napangiti naman ako sa sinabi ni Aling Linda. Inalalayan nila akong maglakad at pakiramdam ko talaga noon nabugbog ng sobrang katawan ko kanina, lalo na't may kagat pa ako sa balikat ko. Hawak-hawak ko ito para pigilan ang pagdurugo. Hanggang sa makabalik kami sa bahay at dali-dali akong pumasok sa kwarto upang makita si Nena. Nena, bunso. Kuya! Kuya! Aray! Anong nangyari sa'yo, kuya? Wala to, galos lang to. Ikaw, ayos ka lang ba, bunso? Nakakatakot. Nakakatakot, kuya, sobra. Akala ko mamamatay na ako. Kinilang niya ako sa loob ng madilim na kwarto. Huwag kang matakot. Nandito na si kuya. Patawarin mo ako kung hindi kita nabantayan. Patawarin mo ako kung nabigo ako sa pangako ko sa'yo. Kuya, wala ka pong kasalanan. Naiintindihan ko pong pagod kayo noon at karapatan niyo pong matulog. Hindi naman po pwedeng unahin niyo ako. Nena, syempre kapatid kita. Kaya ikaw dapat ang uunahin ko. Bunso kita eh. The best ka talaga, kuya. Sobrang swerte ko na ikaw ang naging kuya ko. Teka, ang sakit. Dahan-dahan lang, bunso. Mabuti pa. Gamutin muna natin yung sugat mo, Jonas. Napangiwi talaga ako sa sakit noon nang yumakap ulit si Nena dahil natamaan niya ang sugat ko sa balikat. Marahan naman itong ginamot ni Mila gamit ang dahon na malunggay at langis na may mga ugat ng halamang gamot. Masakit. Pasensya na, Jonas. Masakit talaga to. Hindi, okay lang, Myla. Ituloy mo lang. Salamat sa pag-aalaga sa kuya ko, Ate Myla. Aha? Alaga? Tinutulungan ko lang siya, Nena. Ang gandang tingnan na may babaeng nag-aalaga sa kuya ko. Ang saya. Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon. Natutuwa ako sa sinabi ni Nena pero sa kabilang parte nahihiya dahil nasa harapan namin si Mila at si Aling Linda na parehong nakangiti sa akin. Okay na, Jonas. Mabuti pang magpahinga muna kayo ni Nena para makabawi ng lakas ang katawan mo. Sige, Myla. Nena, magpahinga ka din muna. Bukas ng umaga, aalis na po kami, Aling Linda. Myla, kailangan ko pong bumalik kay Apo Guryong. Dahil yun naman talagang sadya namin. Ang mapagaling ang sakit ng kapatid ko. Sige, iho. Pero bago kayo umalis bukas, mag-almusal muna kayo, ha? Sige po. Salamat po, Aling Linda. Nang nakahiga ako sa kama, nanginginig pa rin ang katawan ko at ramdam ko pa rin ang init ng dugo sa balikat ko. Paulit-ulit kong iniisip ang laban namin sa gubat kanina. Iniisip ko kung paano kung namatay ako noon. Kuya, gising ka pa ba? Oo, bunso. Ayoko matulog. Pero bakit? Siyempre, babantayan kita. Baka maglakad ka na naman palabas ng bahay eh. Baka mawala ka na naman ulit. At sa pagkakataong to, hindi na talaga ako matutulog. Salamat, kuya. Pero naaawa din ako sa'yo kasi kailangan mong magpahingi. Mahaba pang biyahe natin bukas. May sugat ka pa sa balikat mo. Kaya mo pa ba talagang magpaneho? Oo naman, kaya ko. Tsaka hindi na masakit. Epektibo ang gamot ni Myla. Ay, si kuya may taga-alaga na. Alam mo, kuya, bagay kayo ni Ate Myla. Ano bang pinagsasabi mo? Tao kami, hindi bagay. Sayang nga lang dahil aalis na tayo bukas. Hindi na natin sila makikita ni Aling Linda. Pwede na lang kung babalik tayo dito eh. Kaso, ang layo ng lugar na to. Ikaw talaga, Nena. Malay mo naman, di ba? Sabi ko na nga ba may binabala ka, kuya.
Ikaw talaga, syempre. Naging malapit na kaibigan na natin sila. Kapag may oras, pwede naman silang bisitahin dito eh. Napangiti naman si Nena sa sinabi ko at ang dami pa naming napagkwentuhan hanggang sa makatulog na siya habang binabantayan ko. Bandang 4:00 ng madaling araw nakaramdam na talaga ako ng antok kaya bumangon ako at lumabas para tumingin ng kape sa kusina. Oh, Jonas, ang aga mo naman nagising. Hindi ako natulog. Binantayan ko si Nena. Baka kasi maglakad na naman siyang tulog at lumabas. Nako, hindi pwedeng hindi ka matulog. Babiyahe pa kayo bukas. Babawi na lang ako ng pahinga kapag nakauwi na kami sa bahay namin. Jonas, baka mapaano ka pa sa daan. Huwag mong baliwalain yung antok mo dahil delikado yan sa isang driver. Kaya sige na, matulog ka na. Ako na magbabantay kay Nena. Makakaasa ka sa akin. Total, nakatulog na ako kanina. Sigurado ka, Myla? Oo nga, sige na, matulog ka na. Sige. Salamat, Myla ha. Ang totoo niyan, inaantok na talaga ako kanina pa kaya lumabas ako para sana magkape. Nadatang kita dito. Ang aga mo palang nagigising. Siyempre, ganun talaga kami. Ayaw naming maunahan ng pagsikat ng araw dahil nakakatamad yun. Tsaka nagsaing na din ako para pagising ni nanay. Ulam na lang iluluto niya. Ang swerte talaga ni Aling Linda sa'yo, Myla. Mas maswerte ako sa nanay ko, Jonas. Kahit minsan hindi niya ako pinabayaan. At sino pa ba magtutulungan? Kami na lang dalawa sa buhay. Parehas tayo. Kami na lang dalawa ni Nena sa buhay. Kaya ayoko mawala siya sa akin. Hindi na siya mawawala ulit. Kaya sige na, matulog ka na. Napangiti ako sa sinabi ni Mila at bumalik sa kwarto. Dahan-dahan akong humiga sa papag at ipinikit ang mga mata ko. Hanggang sa di ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako na wala na si Nena sa tabi ko kaya nataranta ako sa kabumangon at lumabas ng kwarto. Nena? Oh, kuya. Okay ka lang ba? Akala ko kasi nawawala ka na naman. Nandiyan ka lang pala. Tama ka, Jonas. Naglalakad nga ng tulog si Nena kanina. Pero huwag ka mag-alala, ginising ko naman siya kaagad. Salamat, Myla. Kinabahan talaga ako eh. Wala yon. Pero naisip ko lang, bakit nung nasa bahay siya ng matandang aswang na yon, hindi naman siya nakalabas? Ate, nakalak sa labas eh. Paano ko mapubuksan yung pinto? Ay, oo nga pala. Pasensya na, hindi ko naisip yun. Ay, nakita mo lang si kuya eh. Uy, Nena, hindi ah. Parehas talaga kayo ni kuya. Hindi nangayal. Huwag kang ganyan, Nena. Baka may lang pa sa akin si Myla dahil sa sinasabi mo eh. Hindi, okay lang. Alam ko naman nagbibiro lang si Nena. O siya, halika na dito, Jonas. Sabay na tayo mag-almusal. Gigisingin ko lang si nanay. Sige, Myla. Naupo kami ni Nena sa harap ng lamesa. Naamoy ko agad ang mainit na sinabawang gulay, kaya lalo akong nagutom. Paglabas ni Aling Linda, nagdasal muna kami bago kumain. Habang kumakain naman kami, nagkwentuhan kami at nagtawanan nun, Sir Jupiter. Hanggang sa napatigil kami nang may marinig kaming pag-angil ng hayop sa labas. Kuya, narinig mo ba yun? Oo. Diyos ko. Ano yun? Hindi kayo may natitira pang aswang, Aling Linda. Pero napatay na naman sila. Inilibing pa nga sila ng mga kasamahan ko. Hindi pa rin tayo sigurado. Kabilugan pa naman ang buwan ngayon. Baka nakawala ang kasama nila at nagbabalik para gumanti. Malakas pa naman ang mga aswang ngayon, Aling Linda. Agad kong kinuha ang itak na nakasabit sa pader. Hindi ako nagdalawang isip na kunin yun. Sinubukan pa akong pigilan ni Nena noon pero hindi na ako nagpapigil pa dahil isip ko noon ano pa bang silbi ng sandatang binigay sa akin ni Apo Goryong kung magpapadala ako sa takot ko at hindi ko gagamitin ito. Paglabas ko sinalubong ako ng malamig na hangin. Tahimik ang paligid ngunit ramdam ko ang presensya ng kung anuman ang naroon. Sa isang iglap tumakbo ito paatras. Parang hayop. Habang nakatuwad ang katawan, may sungay, may mapupulang mga mata, pangil at matutulis na kuko, kaya nakumpirma ko agad na aswang ang kaharap ko. Aswang? Anong klaseng aswang yan?
Humanda ka sa akin, halimaw. Lintek na yan. Hindi pa man ako nakakahakbang, bigla itong sumugod sa akin. Napakabilis at halos hindi ko na ito nakita pero nasalag ko ang pag-atake ng halimaw gamit ang itak. Naramdaman ko ang lakas ng bangga. Napaatras naman ako at narinig kong umungol ito. Halika! Lumapit ka pa, halimaw! Kuya, tama na! Pumasok ka dito sa loob! Hindi ko aatras ang tunena! Heto lang sa'yo! Sinugod ko ito at nasugatan ko ang katawan niya. Paulit-ulit itong umaatake ng mabilis at halos hindi ko na makita. Ngunit hindi ako pwedeng magkamali. Isang pagkakamali lang pwedeng maging katapusan ko na, kaya mabilis akong umilag. Sinubukan ulit nitong sugurin ang aking tagiliran ngunit mabilis akong nakaiwas at tinaga ko ito sa braso gamit ang itak. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Lumabas kayo! Lintek, ang tagal mamatay ng halimaw na to! Heto pang sa'yo! Ah! Mamatay ka na! Ah! Ah! Heto pa! Lintek na halimaw ka! Ah! Heto pa! Ah! Sige! Pagtulungan niyo yan! Patayin niyo! Ubusin namin kayo! Humandusay ang aswang sa sahig pagkatapos kong tagain ng ilang beses ang katawan nito. Sumugod naman ang mga tao na may dalang bolo, pamalong kahoy at kutsilyo, tsaka pinagtutulungang tagain ang aswang habang nakabulagta ito sa lupa. Hingal na hingal ako noon, nakatayo habang hawak ang itak. Lumapit si Nena sa akin at niyakap niya ako na mahigpit. Rinig ko ang paghagulgol niya at pinatahan ko siya noon dahil ayokong nakikita siyang umiiyak. Bumalik kami sa loob ng bahay at nagulat ako nang sinalubong ako ng mahigpit na yakap ni Mila. Myla? Pasensya na, Jonas. Nadala lang ako sa emosyon ko. Natakot talaga ako kanina. Akala ko, Mamamatay na ako. Masamang damo yata to, Myla. ikaw talaga. Nagawa mo pang magbiro. Pero salamat ha. Salamat sa lahat ng ginawa mo para protektahan kami. Walang anuman, Myla. Ang importante, wala nang banta sa buhay niyo ni Aling Linda. Ang hirap mabuhay sa takot. Tsaka ginamit ko lang sa tamang ibinigay sa akin ni Apo Guryong na sandata. Salamat talaga. Iho, napakabuti ng puso mo. Sinusuklian ko lang po ang kabutihan niyo sa amin. Ang pagpapatuloy niyo po sa amin. Kahit hindi niyo po kami kilala. Libre lang ang tumulong, iho. Kaya kung may magagawa kami para tumulong sa iba, gagawin namin. Naging panatag ang loob namin ng gabing yun. Nagboluntaryo ulit si Mila na bantayan si Nena para makatulog daw ako. Tumanggi pa ako noon pero nagpumilit siya, lalo na si Nena. Hanggang kinabukasan, nagpaalam na kaming umalis. Maingat naming inihanda ang mga bag at sinigurong maayos ang lahat para sa biyahe papuntang Baryo Sagada. Pati na rin ang itak ni Apo Guryong ay nasa tagiliran ko. Sinadya ko namang iwanan na ang buntot ng pagi at mutya na ibinigay ni Apo Guryong kina Aling Linda at Mila para kung sakali man na may aswang pa na mapadpad sa baryo nila, may panlaban sila. Si Nena naman po noon ay hindi pa rin maalis ang tingin sa akin. Ramdam ko ang bigat sa dibdib niya habang iniayos ko ang mga gamit niya. Handa ka na ba, Nena? Oo, kuya. Nakakalungkot lang isipin na iiwan natin si Ate Myla at si Aling Linda dito. Huwag mo kaming alalahanin, Nena. Ayos lang kami dito. Mamimiss ko po kayo, Ate Myla. Aling Linda. Nagulat ako nang biglang niyakap ni Nena si Mila pati na rin si Aling Linda. Katinginan kami ni Mila noon at naglakas loob na nga akong yakapin siya bago kami tuluyang umalis. Pero ayokong ipakita sa kanya ang nararamdaman ko dahil mas kailangan kong pagtuunan ng pansin ang kapatid kong si Nena kaysa pumasok sa buhay pag-ibig. Lalo na't malayo kami sa isa't isa. Dahan-dahan kaming lumakad palabas ng maliit na kubo. Ang pamamaalam ay masakit at may kasamang hindi malilimutang alaala. Ingat kayo mga anak.
Hindi namin kayo makakalimutan, Jonas, Nena. Kayo din po, Aling Linda, Myla. Paano? Tutuloy na po kami. Paalam po sa inyo. Mahaba ang biyahe namin papunta kay Apo Goryong. Tulad ng dinaanan namin ni Mila, lubak-lubak din kaya hindi naging madali. Pero nakapagpahinga naman na ako na maayos. Tuloy-tuloy kami hanggang makarating sa bahay kubo ni Apo Goryong. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik at agad kaming kumatok. Tao po! Tao po! Oh, ikaw ulit, Iho. Mabuti naman at nakabalik ka. Nasaan ang kasama mo? Bakit ibang babae na naman yan? Apo, siya po si Nena, kapatid ko. Ay, siya pala. Siya pala ang kapatid mo. Hindi nakapagtataka. Napakagandang dalaga pala talaga. Halika kayo sa loob, pumasok kayo. Apo, ibabalik ko na po sa inyong itak at ang kwintas na binigay nyo. Ilagay mo lamang ang itak dyan. Sa'yo na yung kwintas na ibinigay ko para maging protection mo. Sige po, Apo. Salamat po. Nena, tama ba ako? Opo. Maupo kayo. Akin ang kamay mo, Nena. Tiningnan ni Apo Goryong ang palad ni Nena ng mabuti, habang ako naman ay nag-aabang sa sasabihin niya. Ang sakit na dumapo sa iyo. Normal lang naman, Nena. Ngunit may engkanto na sumakanya. Mabait naman ito. Maputi ang kulay. Engkanto po? Mabait? Oo. Ngunit kailangan natin siyang alayan. Kailangan mong mag-alay ng 3 manok at katayin ang mga ito sa kahoy ng akasya kung saan naninirahan ang engkanto. Pagkatapos po ba nun gagaling na si Nena, Apo? Sandali lang. May ipapainom ako sa kanyang gamot na may halong sinaunang orasyon. Heto iya, inumin mo. Inabot ni Apo Goryong kay Nena ang maliit na bote ng langis na may mga ugat na parang buhay. Pinainom niya ito sa kanya habang umuusal ng mga salita at napangiwi ang mukha ni Nena sa lasa. Ang bait. Pinainom ko sa iyo yan para tuluyan ka ng gumaling, Nena. Salamat po. Salamat po, Apo. Hindi na nga kami nagtagal pa noon, Sir Jupiter. Sinunod namin ang sinabi ni Apo Goryong. Pagka-uwi namin, ginawa namin ang pag-aalay ng manok at ramdam namin ang kakaibang saya nang makita ang pagbabago sa kondisyon ni Nena. Araw-araw mahimbing na ang tulog niya at sa bawat umaga, hindi na siya nawawala sa loob ng bahay at naglalakad ng tulog. Walang mapaglagyan ang saya ko nang tuluyan ng gumaling ang kapatid ko, Sir Jupiter. Pero may parte din sa akin na malungkot kapag naaalala ko si Mila at Aling Linda na minsan nang naging bahagi ng aming buhay. Sa ngayon, wala na kaming koneksyon sa kanila dahil lumuwas na kami ng Maynila at naging abala kami sa kanya-kanyang buhay. Lalo na nang magtayo ako ng sarili kong negosyo. Si Nena naman ay may sarili ng pamilya, pero sana balang araw, magtagpo ulit ang landas namin ni Mila. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Jupiter. God bless you all. Mga kaibigan, minsan sa buhay, may mga pagsubok at panganib na hindi natin inaasahan. Minsan, nakakagawa rin tayo ng mga bagay na akala natin imposible para sa mga taong mahal natin. Pero lagi nating tandaan na hindi lahat ng bagay ay kontrolado natin. Kaya mahalaga na humingi tayo ng gabay sa Poong May Kapal at huwag kalimutang magdasal. Dahil sa bawat laban na kinakaharap natin, ipapanalo tayo ng Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa atin.